Sa pagpapatuloy ng kwento, palibhas ay pagod si Leo sa buong araw ay tuluyan na itong nakatulog. Marahil sa kaiisip niya kay Babe ay muli itong lumitaw sa kanyang panaginip. Nakangiti sa kanyang dalaga at ang ganda-ganda na kahali-halina. Sino nga naman ang hindi mapapaibig sa mukhang hanghel ng kanyang kasintahan? Si Babe ay dating beauty queen. Siya ang naging Miss Foundation ng kanilang university sa Manila. Bukod sa angking ganda ng dalaga ay matalino ito. Ang katunayan, nagtapos si Babe ng may Latin honor na magna cum laude. Magkaklase sila ni Leo sa college na equally bright kasi ang binata ay magna cum laude rin na magtapos ito. Malinaw sa panaginip ni Leo na nahanap na niya ang kanyang nobya at masayang-masaya silang magkasama. Naputol lang ang panaginip niyang iyon nang magising ang binata sa ingay ng alarm clock ng kanyang ka-roommate na si Brex. Nasambit tuloy ng binata, "Kala ko, totoo na. Panaginip lang pala." Bumangon na rin si Leo. Paglabas niya sa kwarto, nadatnan niya si Abel sa sala. Nagtanong ito sa ka-roommate, "Brad, saan ba pwedeng makabili ng agahan dito?" "Palabas din ako, Brad." "Sabay ka na. Doon ako bumibili ng agahan." Pag-aya ni Abel sa kanya, "Sige, Brad. Bihis lang ako." Habang naglalakad ang dalawa patungong bupiya, ikinikwento ni Abel ang hirap ng paghanap niya ng trabaho. Sabi niya, kahit nga daw bawal, nagpa-part-time siya. Ang trabaho niya isang waiter sa mga big events habang naghihintay ng tawag sa mga inaplayang trabaho. "Nandito na pala tayo, Brad." "Brad, ikaw na ang mag-order, ha? Hindi ko alam ang mga pagkain dito eh." "Sige, akong bahala. Kakain tayo ng masarap ngayon." Pakonsuelong sinabi ni Abel kay Leo. Kinausap ni Abel ang tindero. "Sadik, itnin chay karak, wahid tamis, full itnin." Alam ni Abel na magtatanong si Leo, kaya inunahan na nito ang binata. Ang sinabi ko sa kanya, "Brad, umorder tayo ng isang tamis, yung bread na yan, 2 cha na ang tawag nila ay karak, at isang full." Ang full ay beans yan na dinurog na linagyan nila ng mga ingredients nila rito. Authentic, ang sarap. Pagpapaliwanag pa ni Abel. Matapos magagahan ng dalawa, nagmadaling magbihis ang binata upang magsimula ito sa paghahanap sa kasintahan. Nag-deactivate na si Babe sa lahat ng social media kaya walang hint ang binata kung saang Emirati ba ito hanapin. Hindi alam kung saan nakatira. Sinimula ng binata sa mga matataong lugar at sa lahat ng mga posibleng pagtrabahuhan ni Babe. Dala niya ang picture ng kasintahan at nagtanong-tanong sa mga Pilipino at Pilipinang nakakasalamuha. Ayaw ng binata na ilathalas sa social media paghahanap niya sa kanyang kasintahan. Baka may skandalo ang nobya na ikagalit ng buong pamilya sa kanya. Kaya kailangan niyang personal na hanapin ang minamahal. Mahirap, subalit porsigido ang binata. Hindi naging madali, subalit ganun talaga. Ang pusong nagmamahal, walang kapaguran. Araw-araw ang paghahanap ng binata kay Babe. Tiyaga at masugid. Hindi niya iniinda ang init ng panahon. Kung saan-saan nakakarating, na halos naikot na niya ang buong Dubai. Subalit laging bigo ang binata. Isang araw, sa paghahanap ng binata, napadaan ito sa Gold Souk. Naisip ng binata na dahil sa hilig ni Babe sa alahas, maaring nasa loob ito. Nilibot ng binata ang buong Gold Souk. Subalit,
wala siyang nakitang kasintahan. Sa isang tindahan, napahinto ang binata. Napatitig ito sa mga nakahilirang ginto. Kaya sambit ng binata, dito tayo bibili ng wedding rings natin, babe. Bago umuwi ng plot, dumaan muna si Leo sa bilihan ng mga shawarma na kanyang magiging hapunan. Malapit ito sa Dubai Creek, kaya pumunta si Leo sa may creek side para doon niya kainin ang shawarma at kapagpahinga na rin. Habang kinakain ng binata ang masarap na shawarma, si babe pa rin ang nasa isip nito hanggang sa nadala ang kanyang emosyon sa mapreskong hangin at tilamsik ng tubig mula sa creek. Kung sa ordinaryong salita, ito ay tinatawag nating daydreaming. Nakapikit ang binata na ini-imagine ang kanilang muling pagkikita ni babe. Sumasayaw sa mapang-akit ng musika. Leo, isang malambing na sambit ng dalaga. Ang tagal na hinintay ko ito, babe. Sagot ng binata sa kanyang katipan. Subalit biglang naputol ang kanyang imahinasyon. Isang lokal na lalaki ang tumapik sa kanyang balikat na kanyang ikinagulat. Nagtanong ito sa kanya, "Are you okay, brother?" "Yeah, I'm fine. I'm good. I'm just looking around." Mabiglang sagot ni Leo sa Emirate. "Oh, sorry to disturb you. I thought you're jumping to end your life." Sagot nito sa binata na napagkamalan pa siyang magpapakamatay. No brother, I will not do it. I just want to feel the breeze." Medyo inis ng konti ang binata dahil nga naputol ang kanyang imahinasyon, subalit alam niyang concern lang ang tao. Kaya magalang pa rin itong nagpaalam. "Sorry to bother you, brother. I'll go ahead. Thank you." Nagmadaling umalis si Leo patungong bus stop. Mabulong-bulong pa na sinabing, "Storbo ang lalaking yun na. Ang ganda na ng scene eh. Hininto pa. Pakialamero."